Okay. Ayan. Alright. Para po sa mga makakamiss ng lessons, mapapanood po sa YouTube. Thank you po kay Jovi. So, ayan po. As we start, let me share my PowerPoint, ang aking pong screen. And siya nga po pala, ito pong mga laman po ng atin pong PowerPoint, yung mga notes po natin. I-share ko po sa inyo, no? Yung mga notes po natin sa Messenger. Para kahit hindi po kayo mag-take notes during our discussion, pwede po ninyong balikan yung atin pong mga lessons. So once again po, welcome. Welcome po mga kapatid dito po sa atin pong Life Giver Bible School. At yun nga po, ang magiging topic po natin for this 5 sessions, ito pong the art and discipline of Bible study, developing skills for faithful interpretations of the scripture. And ito po yung mga magiging schedule po natin. So by the way po, no, supposed to be last week po tayo dapat nag-start ng atin pong klase. Kaso nga lang po, dito po sa Lobo, Batangas, last Friday, medyo nagkaroon po ng problema ang amin pong internet connection. Naka-mobile data naman po ako, kaso nga lang po kapag Zoom, medyo nahihirapan po. Kaya na-postpone po yung klase po natin last time. Pero anyway, ayan po, nakapag-move po tayo from to today. Na? So, ang ating pong klase, every Friday, dito po sa Pilipinas, no? 7:30 to 9:30 p.m. Philippine time. So, ang mga kapatid po natin from abroad, na ganito pong oras po ng atin pong meeting. Kung ano man pong oras sa inyo, take note. So at meron po tayong 5 meetings for this class. Ito po ay ngayon po, June 12, June 19, 26, July 3, and hanggang July 10. So dahil June 12 po ngayon, nais ko po kayong batiin ng Happy Independence Day na mga kapwa ko pong Pilipino. Maligayang araw po ng kalayaan sa bawat isa. Sana patuloy po tayong maging malaya, hindi lamang po from the foreign anything. Anyway, no? Maging malaya po sa atin pong spiritual na buhay. Pero dito po sa yan, anyway, magpatuloy po tayo. Ayan, so every Friday ang atin pong klase. Yun nga po, the art and discipline of Bible study. So ngayon po, um bilang mga mananampalataya, alam ko po na very familiar po tayo kapag naririnig po natin yung word na Bible study. Kapag naririnig po natin itong salitang ito, kadalasan po na pumapasok sa atin pong mga isip or sa atin pong mga ideas, yung ginagawa po natin every time na tayo po ay nagkakaroon ng discipleship, tayo po ay nagkakaroon ng mga mentoring, no? We study the Bible as a group, sa atin pong mga life group, no? Usually, yan po yung mga ideas natin kapag naririnig po natin yung term na Bible study. Pero right now, magpo-focus po tayo sa personal Bible study. Na tayo pong mga mananampalataya, personally, as a person, paano po natin pag-aaralan ang Biblia? Kasi syempre, ito po yung pinakamahalagang aklat po sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus. Kailangan po natin mapag-aralan yung Bible. And syempre, hindi naman basta-basta ang pag-aaral ng Bible, kailangan meron po siyang discipline, no? Kailangan po siyang merong skills. Kaya yun po yung naisip po natin dito po sa ating pong Bible School, ma-develop po natin yung skills natin para po faithfully ma-interpret po natin yung scripture. Kasi syempre, alam po natin na ang Bible po na meron po tayo ngayon, ano po yan? It was written thousands of years ago. Napakarami na pong pagbabago when it comes sa history. Marami na pong pagbabago sa mga development, no, sa context po natin. So how are we going to interpret the scriptures? Yung mga Bible verses na nababasa po natin, no? Paano natin siya ma-interpret? Paano natin siya ma-apply sa ating pong buhay? So sa paninimula po natin, meron po akong mga ilang example, no, na mga verses na ipapabasa po sa inyo. And sa mga verses po na ipa-flash ko, um, I will ask for some volunteers to share kung ano po yung pagkakaintindi nila dun sa verse na ipa-flash ko. Or ano yung common interpretation doon sa mga verses na akin pong ipapakita. Yung common understanding ng mga tao sa mga verses na ito. Alright, para po sa unang verse, eto no, sa Matthew chapter 7 verse 1. Do not judge or you too will be judged.
Ayan, meron po ba ditong gusto mag-volunteer? You can raise your hand and I will call your name and then share nyo lang po kung ano yung common interpretation ng mga tao dito sa verse na ito. Ayan, Brother Jovi. An- So, yun po, wag tayong humusga, wag natin tingnan yung puwing natin bago tayo tumingin sa iba. Ibig sabihin wag natin tingnan yung ibang tao at tingnan natin yung sarili natin. Wow. Kung karapat Mm-mm. dapat ba tayong humusga sa ibang tao. Kagaya nga, yung marami pong nangyayari kagulo sa Pilipinas, imbis na punuin natin, panalangin na lang natin na magkaisa ang bawat Pilipino. Mm-mm. Ayan, wow. Thank you so much, Kuya Jovi. Ang ganda po ng sinabi ni Kuya Jovi, no? Isa pa po, no? Meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang thoughts dito po sa verse na ito? Ano yung sa tingin nilang common interpretation kapag nakikita po ito ng mga ng mga tao, ito pong verse na ito. Anyone? You can raise your hand po or unmute. Pag wala pong magvo-volunteer, magtatawag po ako. Ah, ako na lang po, Pastor. Ayan, sige po. Ang pagkakaunawa ko naman po dito, huwag po natin husgahan ang ating kapwa nang wala tayong pagbabasihan. Kapareho po nung nabasa ko na may dinala sa Bible na may dinala ang mga pariseo sa harapan ni Jesus Christ na sinasabi nilang mangangalunya. Mhm. Pero wala namang nakakita. Ginawa nila siguro itong paraan na to para hulihin si Kristo kung ano ang masasabi niya dahil nasasabi nga po, ang sino mang mangangalo niya na mahuhuli ay papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Pero nung sinabi ni Jesus Mm. Christ na kung sino man ang walang nagawang kasalanan, siya ang unang bumato. Pero since we are all sinners, wala pong naglakas ng loob na bumato. Isa-isa po silang nag-alisan. Hanggang sa tinanong ni Jesus Christ na kung nasaan ang mga naghuhusga sa kanya. Sinabi ng babae na umalis na silang lahat. So sabi ni Jesus Christ, siya man ay hindi huhusga. Mhm. Kung si Kristo hindi humusga, tayo pa kaya na alam natin na tayo ay makasalanan. Kaya ang ano ko po dito, huwag tayong humusga sa ating kapwa dahil tayo man po ay makasalanan. Mhm. Yun po, ang pagkakaunawa Ayan. ko sa verse na Yes yan. po. Yes. Thank you so much po, Lola Ophel, no? Nakakatawa naman po. Ang ano po kagad ng atin pong mga interpretation or ng mga understanding sa mga verses. Thank you po, Kuya Jovi, at saka po Lola Ophel sa kanina sa pag-share po ng inyong pong mga thoughts, no? So ito po, Matthew chapter 7 verse 1, na sinabi po dito na do not judge or you too will be judged. Makikita po natin dito, madalas po itong nami-misquote or ibig sabihin parang nami-misuse na used to claim Christians should never judge others. Parang yun nga po, may mga ilan pong mananampalataya na ang pagkakaunawa po dito na never magja-judge, no? Kumbaga, wag manghuhusga ng kapwa sa anumang situation. Pero if we're going to get the true meaning in context nito pong verse na ito, Jesus condemns hypocritical judgment but not discernment. So, sinabi naman po dito na believers are called to judge righteously. Kumbaga, okay lang po manghusga pero righteously. At hindi po yung para bang nagpapaka-hypocrite po tayo. At paano po natin ito nakita? Kasi kung titingnan po natin yung mga previous verses, doon po sa verse 3, chapter 7 verse 3, sinabi po dito, no, na why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Parang sinabi po dito ni Jesus, no, na binigyan pa nga po niya ng exaggeration eh. Bakit yung sa mga kapatid mo, nakikita mo yung maliit na puwing? Samantalang sa sarili mong mata, hindi mo makita yung napakalaking tabla.
na umaharang sa iyong mata. Sabi sa verse 4 na yun nga, how can how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Yun nga, parang kapag nanguhusga tayo ng hypocritically, parang naging hypocrite tayo sa ating panghusga, yun po yung mali. No? Na pinupuna kagad natin yung mali sa ibang tao, pero samantalang yung sa sarili natin, hindi natin nakikita. So, yan po, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ayun, so makikita po natin from that verse na hindi naman po pala talaga masama manghusga or yung to judge someone or to discern, no? Kumbaga yung ma-discern mo kung ano yung mali doon sa isang tao or yung ano yung mga nagagawa niya, no? Pero wag tayong manghusga kung tayo mismo alam natin na maraming mali. Na pinupuna natin yung kamalian ng iba samantalang yung mga sarili nating kamalian hindi po natin makita. So yun po yung isa sa mga verse na makikita po natin dito. Ngayon meron pa pong isang verse na makikita po tayo or na i-discuss po natin, no? Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, madalas po itong ma-misquote or ma-misuse ng mga ilang tao. Na may mga nagsasabi daw po that the money is the root of all evil. Ang kayamanan daw po or ang salapi, ito raw po yung ugat ng lahat ng kasamaan. So madalas ito po ay nami-misuse or nami-misquote kasi hindi po buo yung verse na binabasa. Misquoted as if money itself is evil. Pero kung titingnan po natin yung pinakabuong verse no, na sinasabi po doon, the verse says, the love of money is the root of all kinds of evil. Money is neutral. Greed and covetousness are the danger. So kung titingnan natin, mali po yung sasabihin natin na yun nga, ang pera ay ugat ng kasamaan. Pero ang tamang interpretation, if we're going to look at the Bible verse, no, yung pagmamahal sa pera, yung ginawa mo ng Diyos yung pera, yun yung ugat ng kasamaan. Yung money, alam naman po natin na kailangan po natin yan, na kailangan po natin ng salapi, ng kayamanan sa ating pong buhay. Pero kapag meron na pong greed, saka covetousness, yun po yung masama. So, yun po, ilang ilang mga sample lang po yun ng mga verse no na pinakita ko na madalas pong nami-misquote or nami-misuse ng mga ilang ang mga mananampalataya or para bang hindi po masyadong naunawaan or nami-mention pero hindi po masyadong tamang interpretation. That's why po meron po tayong tinatawag na dito po sa atin pong pag-aaralan for this 5 sessions. Dito po iikot yung pag-aaral po natin, no? Meron po tayong tinatawag na hermeneutics. Ito po medyo malalim po itong salita, pero papababawin po natin. At as much as possible, we will try to understand ano po ba itong hermeneutic na ito. And anong kinalaman nito sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. So basahin po natin yung description at pabasa po natin kay Brother Jonard. Brother Jonard, pwede mo bang basahin yung description nitong hermeneutics? Si Kuya Jonard. Narinig po ba ako? Yes, brother. Hermeneutics, the science and the art of interpreting scripture. It provides principles and method to help readers understand the Bible faithful, avoiding misquotes or the distortion. Ayan. Thank you, Kuya Jonard. Ayan. So, hermeneutics na. Kung alam po natin, alam sa science, meron pong mga branches of science. Pag sinabi po natin na biology, di ba? It is a study of life. Na kumbaga yung branches of science na pag-aaralan mo yung human biology. Biology, it talks about the life, no? Study of life. Pag sinabi naman po yung study of yung mga solar systems, yung mga star, no? Yun po yung astronomy na tinatawag po natin sa mga part ng body natin, no? Kapag pag-aaralan po yung heart, yun po yung tinatawag na cardiology. No? Yung mga iba't ibang branches of science. So when it comes to literature naman po, sa mga texts,
sa mga iba't ibang mga literature, sa mga history, meron po tinatawag na hermeneutics, no? And kahit po sa pag-aaral po ng Bible, because Bible is a literature, no? Isa po siyang kasulatan, meron po tinatawag na hermeneutics. So kapag sinabi pong hermeneutics, katulad po nung nasabi po ni Brother Jonard, the science and art of interpreting scripture. So pag-aaralan po natin yung mga principles saka methods para maunawaan po talaga natin yung Bible faithfully. Hindi lamang po yung kung paano natin ito gustong marinig or kung paano po natin ito gustong mabasa. Kasi minsan may mga preconceived ideas na po tayo. Tapos ang ginagawa natin, hahanap tayo ng mga Bible verse para i-support yung mga kagustuhan natin or yung mga ideas natin. Pero when it comes to hermeneutics, no, we will let the scripture talk, no, for itself. Kung ano po yung proper interpretation. Yung Bible po yung magsasabi kung ano yung talagang tamang nilalaman nito at hindi po tayo yung magdidikta kung ano yung dapat lamanin ng Bible, kung ano yung dapat maging ibig sabihin ng Bible. Pero by studying hermeneutics, pag-aaralan po natin kung paano natin mahihimay. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Paano ko ba ito mai-interpret ng maayos? Paano ko ba ito mababasa ng hindi ako lalayo sa tamang doktrina? Yun po ang hermeneutics. So, meron pong katanungan dito, no? Na why we need to study hermeneutics? Ba natin ito kailangan pag-aralan? Samantalang okay naman tayo sa church. Nandiyan naman si pastor na nag-sermon every Sunday, no? May mga Bible study naman na nililid ng ating mga leaders. Pero bakit nga ba, no? Most of us na mga nandito po, mga participants ay mga leaders at hindi naman na po mga batang mananampalataya. So, kailangan po talaga nating pag-aralan yung hermeneutics. Kung paano po basahin ang Biblia at ma-interpret po ito ng tama. Meron pong mga ilang reasons po dito, no, na atin pong titignan why we need to study hermeneutics. So, ito po yung number 1, no? At ipabasa po natin kay Kuya Randy. Kuya Randy, pabasa naman po itong number 1. Ito pong why we need to study hermeneutics. Yes po, Pastor. Dinig po ba ako? Yes, Kuya Randy. Good evening po. Yeah, number 1 po, guard against misinterpretation. And without proper interpretation, verses can be taken out of context and misused. Hermeneutics provides tools and avoid twisting scripture to fit personal agendas. Ayun. Thank you so much po, Kuya Randy. Alright. So, alam naman po natin, no? Yun nga. Kaya po natin kailangan pag-aralan yung hermeneutics para kaiwas po tayo sa misinterpretation. Kung titingnan po natin ang Christianity, or sabihin na natin no? Kahit hindi lang yung Christianity, pero yung mga worldviews sa atin pong paligid, sa atin pong mundo. Madami ang naniniwala sa Bible, kaso nga lang, nagkakaiba-iba po yung mga doktrina. No? Nandyan po yung mga kapatid po nating mga Katoliko. May tinatawag na Roman Catholic. Meron tinatawag na Jehovah's Witnesses. Meron tinatawag na mga Mormons, no? Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. Merong Iglesia ni Cristo. Madami tayong mga mananame na or mapapangalanan na group. Bakit nag-exist, no? Yung mga iba't ibang group? Kasi nga nagkakaroon po ng mga misinterpretation. Kasi binasa nila ang Bible and was not able to interpret it properly. Hindi po nagamitan ng tamang hermeneutics para mapag-aralan yung tunay na doktrina na sinasabi ng Bible. Kaya marami pong mga nag-exist na mga maling katuruan, mga maling doktrina kasi sa maling pagbabasa ng Bible. Na? So, ayun po, kaya kailangan nating pag-aralan ang hermeneutics para magabayan po tayo. Makaiwas po tayo sa misinterpretation. Ma-interpret po natin ng tama. Maunawaan po natin ng tama yung scripture. Pagbabasa po natin ng Bible. Number 2, ito po yung another reason why we need to study hermeneutics. At ipabasa po natin ito kay Ate Arlene. Ate Arlene, pabasa naman po nito ang number 2. Yes po, Pastor. So number 2, understand the author's intent. The Bible was written in different languages, cultures, and historical settings.
Hermeneutics helps us bridge the gap between the ancient world and today, so we grasp what the original authors meant. Thank you. Thank you po. Thank you po, Ate Arlene. Alright, na? So, we need to study hermeneutics para maunawaan talaga natin kung ano po yung intention ng author nung sinulat niya. Yung particular passage, yung particular book, no? Kung ano ba talaga yung meaning, ano ba talaga yung kanyang, yun nga, yung kanyang objective. Ba't niya sinulat yung particular verse na yun or yung mga book na naisulat ng author, biblical authors. Kasi po as we know, no, na ang atin pong Bible, it is not a single book. Ang Bible po natin, bagamat yun nga, is po siya, isang libro, pero sa loob po ng Bible, napakarami pong book. Meron sa atin po, meron po tayong 66 books sa atin pong Old and New Testament. And sa 66 books na yan, there are different authors, different cultures, different languages, yun nga, different historical settings. So, napakalayo nung kanilang buhay compare sa buhay po natin ngayon. Napakalayo ng kanila pong kultura, no? Kumpara sa kultura po natin ngayon. So madami po sila sa Bible, marami tayong makikitang mga iba't ibang prinsipyo, mga iba't ibang kasulatan na malayong-malayo sa atin pong kultura ngayon. So by studying hermeneutics, no? Yung pag-aaralan po natin yung context and everything, talagang maunawaan po natin kung ano po ba talaga yung gustong sabihin ng author, no? Yun nga, nung mga iba't ibang author nung dito po sa Bible. And kung paano po natin ito ma-apply sa atin pong buhay. Ha? Sa panahon po natin ngayon, personal life po natin. So by studying hermeneutics, ay matutulungan po tayo nito to understand the author's intent. Number 3. Ha? Ito po yung another reason why we need to study hermeneutics. At pabasa po natin ito pwede ko po ba itong pabasa kay Sister Raquelina Singson? Hello po, Sister Raquelina. Ano po bang pwede pong itawag sa inyo? Ang nickname niyo po ninyo? Ay, hello po, Pastor. Hello Raquel po. na lang po. Raquel na lang po. Sige po. Hello po, Opo. Ma'am Raquel. Good Pabasa evening naman po po. nito pong number 3. Sige po. Sige po. Discover deeper meaning. Beyond surface reading, hermeneutics uncovers layers of meaning, literary, theological, and cultural. Example, parables of Jesus carry spiritual truths that require careful interpretation, not just literal reading. All right. Thank you po, Sister Raquel. So yun, nakita po natin no, na isa po sa reason ba't natin kailangan pag-aralin hermeneutics. Para talagang makita natin yung mga malalim na kahulugan ng mga verses na pinag-aaralan po natin. Marami pong mga passage sa scripture na hindi po natin dapat i-interpret ng literal. And by studying hermeneutics, mas makikita po natin yung mga deeper meaning. Kasi kapag sinabi po natin hermeneutics, no, pag-aaralan po natin kung sino yung author, nasan siya nung mga panahon na yon, sino yung audience, ano yung nararanasan nila, no, ano yung ibig sabihin ng word na yon. So, yun nga, by doing hermeneutics, mas makikita natin yung mga deeper meaning ng mga Bible verses na atin pong pag-aaralan, mga meaning na yun nga, yung mga theological, doctrinal, cultural. At katulad po ng nakita natin dito, no, yung mga example, mga parables ni Jesus. Mga parables na kinuwento ni Jesus, madami po siyang mga spiritual truths. At hindi po natin dapat ito i-interpret ng literal lamang or para bang as is yung mga pagbabasa natin ng mga parables ni Jesus. Just like for example, no, yung parable of the talents. No? Nakita natin doon yung paano naging good steward yung mga katiwala na kinuwento ni Jesus. So, paano natin i-apply yun sa buhay natin, no? Na dapat maging good steward din tayo sa mga resources na binibigay sa atin. And makikita natin yung parables ni Jesus patungkol dun sa the Good Samaritan. No? It's not just a simple story, pero napakalalim nung meaning. Alam niyo yung the word itself, no, yung title mismo, Good Samaritan, sa culture ng mga Hudyo or ng mga Jew,
ano siya, parang hindi siya pwedeng pagsamahin yung dalawang salita na yun, good at saka Samaritan. Kasi for the Jews, no, sa konteksto po ng mga Israel, ang mga Samaritana, mga kaaway, mga masasama, tapos tinawag mo na good. So, meron pong mga deeper meaning dun sa mga kinikwento ni Jesus. So, during that time, kausap ni Jesus yung mga teachers of the law, yung mga leaders, and gusto niyang sabihin na even the non-Jews or yung mga Samaritana, no, they belong to the kingdom of God. And minsan sila pa yung talagang gumagawa ng kabutihan. So, napakarami pong passage sa Bible na kung gagamitan natin ng tamang hermeneutics, tamang interpretation, talagang ano po, mananamnam natin, makikita natin yung mga deeper meaning nila theologically, culturally, doctrinally, napakadami po. And so that's number 3, no? Another reason why we need to study hermeneutics. Tingnan naman po natin yung number 4. Ha? Ito po, number 4, pabasa po natin kay Sister Mary Jane. Sister Mary Jane, pabasa naman po. Ito pong number 4. Strengthen faith and doctrine. Sound interpretation builds solid theology and prevents doctrinal errors. It ensures that beliefs and practices are rooted in scripture, not in human opinion. Yeah, Amen. thank you so much po. Thank you so much po, Ate Mary Jane. So, yun, no? The more na mananamnam po natin yung salita ng Diyos, the more na mas naunawaan po natin siya, mas lalo po nitong pagtitibayin yung atin pong pananampalataya. Ako po, no, na personally, as a pastor, as a student, kasi syempre, ako naman po ay keep on, masasabi ko po na I'm a work in progress. And I will, meron nga po nagsabi, no, the more you know, the more you will realize that na marami ka pang hindi alam that you do not know. And ako po habang pinag-aaralan ko po yung Bible, mas lalo ko pong na-appreciate ang Panginoon. Lalo ko pong na-appreciate yung kanyang mga salita. Mas lalo ko pong na-appreciate yung kanyang kabutihan. Mas lalo ko pong na-appreciate yung kanyang pag-ibig. Lalo ko pong na-appreciate yung kanyang creation. Everything about God. Mas na-appreciate ko po. At mas pinagtitibay nito yung akin pong pananampalataya. Kaya yun nga po, kapag meron po tinatawag na good hermeneutics or yung proper interpretation sa Word of God, mas lalo po nitong pagtitibayin yung pananampalataya natin sa Panginoon. And katulad po ng nasabi dito, it will build solid theology. Talagang mas mapapanindigan po natin yung yung kung ano yung alam nating tama, kung ano yung sinasabi ng Bible na tamang doktrina, tamang katuruan patungkol sa kanya. Tulad po nung nakaraan, dito po sa Batangas, particularly dito po sa amin pong barangay, ang sisipag ng mga Jehovah's Witnesses. Talagang nagbabahay-bahay po sila. To the point na kahit dito po sa church natin sa Lubo, pinasok po nila. At nung time pong yun, tulog pa po ako. Si Mrs. po yung nakaharap. At nakwento nga po sa akin ni Mrs. yung kanyang interaction doon po sa mga missionary ng Jehovah's Witnesses. Pero, ayun po, no? Dahil napakarami pong mga influence sa paligid, napakarami pong katuruan sa paligid, kailangan natin makabuild ng solid na theology. Kailangan mapanindigan natin yung ating pinaniniwalaan at hindi tayo basta-basta mapapaniwala ng iba't ibang katuruan. Kaya kailangan po talaga natin ito pong hermeneutics, proper interpretation of the Word of God. And yeah, it ensures that beliefs and practices are rooted in Scripture, not in human opinion. Sa totoo lamang po, no? Kung papansinin po natin yung mga iba't ibang worldview ngayon, yung mga iba't ibang religion sa paligid, napakarami po doon na mga doktrina nanggaling na lamang po sa tao. For example, no, sa Mormon, sa Mormonism, sa Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. Ang kaya po nabuo yung doktrina nila because of one person, kay Joseph Smith. No? Same thing with the Jehovah's Witnesses, no? Dun sa founder nila, nagkaroon siya ng kanyang literature na ginawa niyang katuruan. And also dito sa Pilipinas, sa Iglesia ni Cristo. No? Because of their founder, Felix Manalo,
na nagkaroon din siya ng sarili niyang katuruan na yan, kumalat na at marami pong naniwala na human opinion, no, or human interpretation. So, sa atin po, kailangan talaga natin ng good hermeneutics para mas mapanindigan po natin yung tamang doktrina. Ayan po, number 5. Tingnan po natin yung another reason why we need to study hermeneutics. Pabasa po natin ito kay Ate Wenica. Ate Nika, pabasa naman po nito pong number 5. Good evening po. Good evening. Apply scripture to modern life. Hermeneutics help us move from what it meant then to what it means now. This makes the Bible relevant and practical for guiding decisions, ethics, and spiritual growth today. Amen. Thank you po, Ate Nika. So, sa hermeneutics po, no? It is not just about interpretation. Pero kailangan din po natin magkaroon ng application. Ibig sabihin, the more na naintindihan po natin ang Bible, ang scripture, dapat may apply po natin ito sa ating pong buhay. Kung ano po yung mga principles, kung ano po yung mga commandment, no, na natutunan po natin as we interpret the scripture, dapat may apply po siya sa buhay natin. Katulad po ng nasabi natin dito, no, sa hermeneutics, no, kasi pinag-aaralan po natin ito, what it meant then. Nung panahon na yon, nung naisulat yon, ano yung kahulugan niya? Anong kahulugan niya sa mga audience, no? Ano yung objective nito? Bakit ito sinulat sa mga audience, sa mga recipients nito? And by knowing that, malalaman din natin, no, what it means now sa buhay natin ngayon, in our personal life. Anong ibig sabihin nung passage na to? Paano ko siya mai-apply sa akin, no? Sa mga decisions ko, sa aking growth, no? How will I apply this, no? Apply scripture to modern life. So tandaan natin dito po sa hermeneutics, hindi lamang po siya basta interpretation, dapat meron pong application. At kapag may application, doon po mangyayari yung transformation. Na? Ganun naman po yung natin pag-aaral natin sa salita ng Lord. Yan nga, na interpretation, application, and then transformation. Ganun po ang mangyayari po sa atin. So, yun po yung another reason why we need to study hermeneutics. Number 6. Tingnan po natin itong another reason, no? Dito po sa number 6. Pabasa po natin kay Kuya Marlon. Kuya Marlon, pabasa naman po nitong number 6. Dito po sa atin pong screen. Okay, Kuya Marlon Albitos. Yan, Kuya Marlon, narinig niyo? Ayan, Kuya Marlon. Sige po. Yes po, good evening po. Good evening po. Equip teachers and leaders. Pastor, teachers, and scholarship rely on hermeneutics to preach and teach accurately. And it ensures that the message shared with others is faithful to God's words. Salamat. Yan, amen. Thank you so much po, Kuya Marlon. Alright, no? So, para sa atin po, especially dito sa mga kasali po dito sa ating Zoom meeting, alam ko po na marami po sa atin dito ay tinawag po ng Lord, no? Na gamitin niya sa kanyang ministeryo. Hindi man po bilang pastor, pero bilang isang kanyang lingkod. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, isa po sa way ng paglilingkod natin sa Kanya pagtuturo po ng Kanyang salita, di ba? Yung pag-share natin ng gospel, no? That is sharing the word of God. Yung pag-handle natin ng mga Bible study. Ibig sabihin, Bible study, no? Talagang pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos and sinashare natin yung mga lessons dun sa mga kasama natin. No? Bilang mga teachers and bilang mga leaders, bilang lingkod ng Panginoon, napaka-importante po na ma-interpret natin ng maayos ang scripture, ang Bible. Una-una, sa personal life natin, yun nga kanina na pag-aralan natin, it's very important. At the same time, no, as we minister to other people, dapat tama po yung maituro natin sa kanila. No? Yun nga, it ensures that the message shared with others is faithful to God's word. Alright, so yun po yung mga ilang reason.
makikita natin, marami pa pong reason. Pero doon po muna tayo, yun po muna yung i-discuss natin, yung anim na yon. So, good hermeneutics helps us understand God's word as it was intended. Hindi tayo basta-basta para bang magbibigay na lamang ng gusto nating meaning dun sa mga salita ng Diyos. Pero with proper hermeneutics, talagang nahihimay natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng kanyang mga salita, no? Nang sinasabi po ng mga Bible verse natin pong binabasa. We are not putting interpretation, pero we are letting the Bible itself, the context itself, no, the text itself to interpret itself. Ipaliwanag yung sarili niya. So para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo yun nga yung mapuno lamang ng mga sarili nating opinion sa mga verses na yon. All right. So ngayon po, tingnan po natin ito. Kanina tinignan po natin na why we need to study, no, hermeneutics. Ay ngayon naman po, another question, no, na why do we need hermeneutics? Ba't natin ito kailangan, no? Bakit importante yung hermeneutics? Tulad po na nasabi ko po kanina, the Bible was inspired by God, but it was written through human authors in real historical settings. Ibig sabihin po, no, ito pong Bible na meron po tayo ngayon, alam po natin na this is inspired by God. Pero naisulat niya po ito, kung pag-aaralan po natin yung bibliology or kung paano po nabuo yung Bible, madami po talagang authors na ginamit po ang Lord. From Moises, from prophets, no, from the kings, no, sa mga judges, yung mga apostles, yung mga disciples ni Jesus, sila Paul, no, mga kings, iba't ibang uri ng tao yung ginamit ng Lord para maisulat ang kanyang salita, ang kanyang Bible, para ma-compile po ito. And those people were inspired by the Holy Spirit. And maging yung mga council na nag-compile po nito, guided by the Holy Spirit. Na? Pero yun nga, kung titignan po natin, ito pong Bible inspired by God. Kaso nga lang, ang naisulat po ito ng Lord sa pamamagitan po ng mga human authors, ng mga iba't ibang tao na nabuhay sa iba't ibang panahon. Makikita natin, ngayon po, the year is 2026, pero naisulat po yung Bible all from the Genesis, no? Sabihin natin 4,000 or 3,000 years ago. So we are separated from those authors by language, history, culture. Kaya talagang this create interpretative challenges. Mahirapan tayo kung paano po ito ma-interpret ng maayos pong Bible. So una nga pong challenge po dito, ito pong language gap. Kasi po ito pong mga Bible na meron po tayo ngayon, diba? Makikita natin, meron naman pong mga iba't ibang translation. Meron pong English, meron Tagalog, and sa English, iba-iba pa po yung mga translation. Merong NIV, merong King James, merong ESV, dami pong mga translation, no? Sa Tagalog, madami rin. Merong ang salita ng Diyos, merong magandang balita Biblia, merong ang Biblia, no? Meron pong ang Bible, no? Yung Taglish. Iba-iba po yung mga translations na ginagamit po sa Bible to translate the Bible. Pero kung titingnan po natin originally, kung ano po ba yung language na ginamit nung sinulat po ang Bible, the Bible was written primarily in Hebrew. Ang Old Testament po, from Genesis to Malakay, Hebrew language po ang ginamit dyan, no? And it is a dead language na po, no? Ito po Hebrew language. And sa New Testament naman po, yung Aramaic and Greek. Ito po yung mga salita na ginamit po sa Bible. Hanggang sa katagalan, na-translate po ito into Latin. Tapos from Latin, na-translate po into English and into different languages. Pero as the translators translate the scripture, medyo nahirapan din po sila para po makuha yung pinaka-concept ng message, no? Yung pinaka-message po. From Hebrew to Latin, tas from Latin to English, from English to Tagalog. Talagang po, madami pong
pagdadaanan. Marami pong mga language gap. Just like for example, no, pag sinabi, for example, sa Bible, sa New Testament, pag sinabi po natin yung salitang love, para po sa ano, sa English, parang isa lang yung pwede niyang maging meaning, no? Pag sinabing love, pwede pag-ibig, no? Yung pagmamahal, no? Pero kapag sa New Testament, sa Greek, pag sinabi pong love, madami po yung translation. So, pwede po siyang, um, anong tawag dito? Yung Peleo, pwedeng Eros, pwedeng, madami po, no? Yung unconditional love. So, from Greek language, na translate siya sa English language, medyo maano siya. Kumbaga, yung pinaka-meaning niya, pwedeng maiba ng konti or hindi makuha ng maayos yung concept from Greek tapos na-translate sa English. Alam mo, pag sinabi rin pong time, no? So, sa New Testament, meron pong, pag sinabing time, sa English, oras. Pero kapag sa Greek, pag sinabing time, pwedeng klaro, pwedeng chronos, pwedeng kairos, iba-iba ang meaning. No? So, meron pong mga language gap. Kaya kailangan talaga nating ma-interpret ng maayos yung scripture. Magkaroon po ng hermeneutics para maunawaan talaga natin yung sinasabi ng scripture. Bukod po sa language gap, meron ding tinatawag na historical gap. Ayan. Kasi yun nga, ang Bible po, thousands of years separate us from the biblical world. Ngayon po, 2026. Kung ano nga lang, no? Halimbawa, no? Na ngayon, kung i-compare po natin yung buhay natin ngayon, compare sa buhay ng mga lolo't lola natin, ibang-iba na. No? Nagbabago po yung kultura, nagbabago yung trends, nagbabago po yung pag-uugali. No? Dati, di ba, very conservative. Atin pong mga lolo't lola, ang atin pong mga ninuno. Pero ngayon, mas nagiging liberate na, nagiging liberal, nagiging worldly, nagiging woke, at iba't ibang mga kultura. Ang daming mga changes just decades ago. No? Ilang dekada lang po yung mga nagdaan. Pero ang dami na pong pagbabago sa atin po dito po sa Pilipinas, no? Sa mga lolo't lola natin, ibang-iba yung panahon nila noon at iba rin po yung panahon natin ngayon. So how much more sa scripture, no? Na sa ating sa Bible, thousands of years yung difference po natin sa kanila. So for sure napakarami pong mga pagbabago. At minsan yung mga pagbabagong yun, at yung kultura nila talagang hindi natin agad-agad mauunawaan. So pag meron pong sinabi sa Bible na yun nga, na isang phrase, na isang sentence, maaring may deeper meaning yun nung panahon nila. Na kapag binasa natin ngayon, parang ang babaw lang. Pero by doing hermeneutics, no? By doing ito pong proper biblical interpretation, mas mahihimay natin, mas mananamnam natin yung salita na yon, nung sinabi dun sa verse na yon. Just a simple sentence, just a simple passage, parang napaka-ordinaryo lang niya, pero kapag hinimay natin, kapag pinag-aaralan talaga natin yung history, yung context, yung language, napakalalim pala ng ibig sabihin, no? At sa pamamagitan po nun, mas ma-feed po tayo, mas mag-grow tayo sa atin pong, yun nga, sa atin pong pananampalataya. So, isa po ito, no? Historical gap. Malayo po yung history natin sa kanila. Thousands of years separates us from the biblical world. And ito po, no? Meron din tinatawag na cultural gap. Cultural gap. And almost same sa diniscuss po natin kanina. Biblical customs often differ greatly from modern culture. So, yun po yung mga ilang gaps po natin. Mga interpretative challenge natin kapag binabasa po natin ang Bible. Ngayon, magkaroon po tayo ng konting exercise, no? Bago po tayo mag-proceed sa ilang po nating lesson or sa ilang po nating mga discussion para magkaroon po tayo ng interaction, na. Sa ating pong exercise, meron pong verse dito, no? Ito pong verse na to, very common din po ito, very popular. Itong Philippians chapter 4 verse 13. At ang sinabi po dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay
sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So right now po, alam ko na marami sa atin talagang napag-aralan na po itong verse na to, yung context nito. Pero matanong ko po muna, no, na sa tingin po ninyo, ano po ang kadalasang interpretations ng mga tao sa verse na ito? Paano po nila ito ni-interpret or paano po nila ito naintindihan? So magtawag po ako, no? Or can I hear from some volunteers kung ano po yung tingin nilang pagkakaintindi sa verse na to? Lola Opel, nag-unmute po kayo? Opo. Yes po. Ang pagkakaintindi ko dito sa verse na ito, Pastor, Yes po. parang kasi yung iba, nami-misinterpret yung I can do all things through Christ who strengthen me. Minsan ang sinasabi lang nila, I can do all things. Pinuputol nila sa through Christ to strengthen me, na hindi naman nararapat. Alam ko lahat kaya nating gawin sa ating sarili lang. Pero kulang. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Wow. Yes, magagawa natin bakit ang hindi? Magagawa natin lahat. Pero wala tayong guidance ng Lord. So, kasi verse, ko na po ito lahat po talaga ng bagay, kailangan maisuko ko muna sa Panginoon. Dahil sa Kanya lang naman tayo kumukuha ng lakas. Lahat ng bagay dito kasi sa mundong ito, sa Kanya nagmula. Kaya kaipokritohan na sabihin mong I can do all things nang wala yung through Christ who strengthen me. Napaka-ipokrito po para sabihin yung ganun lang. Kasi yung iba po nagsasalita, pinuputol nila pagdating sa true Christ. Yun lang po. Wow. Thank you so much po, Lola Ophel. Ganda po ng inyo pong share. Ayan, thank you po ulit. Anyone pa po na gusto pong mag-share ng kanilang thoughts dito po sa verse na ito? Ayan, ayan sige po. Una po kasi na nung hindi pa po tayo mananampalataya, itong verse na to, madalas pong ginagawa, gusto mo ma-achieve, halimbawa may goals ka po sa buhay mo na ito magagawa ko to through Christ who strengthens me, di ba? Kumbaga ito yung tatatak mo sa isip mo kasi ito yung gusto mong yung bagay na gusto mong magawa, naghahanap ka ng parang paghuhugutan mo, which is nung lumalalim ka, iba pala yung ibig sabihin niya. Yun nga po yung sa hermeneutics, kailangan alamin mo yung background, kung kailan to sinulat, kung sino yung nagsulat, ano yung sitwasyon niya nung time na sinulat to. Yun. So talagang ako po, isa po ako, aminado ako talaga na marami po akong nami-misinterpret sa Bible nung hindi pa po ako ganun kalalim. Pero syempre, through days po. Tsaka sa guide na rin po ng mga pastor, ng mga yung groups mo, yun, talaga pong marami ka ring matututunan. Wow. Thank you po. Thank you po, Ate Nika. Thank you po sa pag-share ng inyo pong mga thoughts. Ayan, si Kuya Johnny or Ate Delia, may gusto pong sabihin? Good evening po. Hi, Kuya Johnny. Napakaganda Good po evening po. Philippians 4:13 kasi po ang background po nito is prayer, no? Tumutukoy po ito sa inward strength and outward strength. Tayo bilang isang tao ay minsan nananangan tayo sa outward strength na limited. Doon po tayo minsan natatalo sa physical strength or panglabas na kalakasan na minsan sarili lang natin yung naitataas, hindi ang Panginoon. Dito makikita po natin na si Pablo sa kanyang paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Diyos, na bagat mahirap, ay pinalakas niya yung inward strength na si Kristo mismo ang makapagbibigay sa kanya nito. Hindi yung mga bagay dito sa mundo, hindi yung mga nakapaligid po sa atin. Kaya ito po ang sekreto ni Pablo
na gusto rin maranasan ng bawat isa sa atin, yung inward strength na kaya niyang gawin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay niya, na kahit mahirap, kahit buhay ang kapalit, na hindi kaya ng mga sumusunod sa ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Kaya napakagandang sekreto ito ni Pablo na kailangan din natin maranasan. Ano po, God bless. Wow. Thank you po, Kuya Johnny. Si Brother Arnold, I think may gusto pong sabihin. Nag-unmute po ng mic. Brother Sige po, Arnold? ayan po. Mm. Apo. Ang pinakang tanong dito, ba't niya sinulat ito ay yung bakit niya sinulat? Yung I can do all things through Christ who strengthened me. Ang pinaka mababaw pong opinion ko ay nung time po kasi na to, siya ay nasa bilangguan nung sinulat niya to. Tapos bago siya nabilanggo, pinipersecute yung mga katulad niya noon, yung mga Kristiyano noon. Kaya nga siya nabilanggo. So, ang pinakang para mas madali pong nating maintindihan, yung pinakang ba't niya naisulat ito, kasi nga, yung pinaka-focus niya talaga, yung mag-share ng gospel. Tapos nakulong siya dahil doon. Pero walang nagawa yung pagkakakulong niya. Kasi sa kabila noon, nagawa niya pa rin mag-share sa pamamagitan ng pagsusulat. Kaya yun ang pinakang ibig sabihin, bakit niya sinulat yung I can do all things through Christ. Ibig sabihin, magagawa niya lahat tungkol doon sa pag-share ng salita ng Diyos. Kasi nga nakakulong siya ng time na yon, literally wala siyang magagawa, nakakulong siya. Paano niya masasabing I can do all things? Yung sinasabi niyang magagawa niya lahat ay yung pag-share ng salita ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat po. Wow. Thank you po, Brother Arnold. Ang ganda rin po ng inyo pong na-share. Si Sister Mary Jane, may gusto po bang sabihin? Ay, ano lang po, Pastor, yung Yes po. sa tanong niyo po kanina, no, yung madalas na parang nagiging misconception ng mga kabataan ngayon or lang Yes. yung mga tao ngayon. Ako po, personally speaking din po, kasi nung hindi pa po ako Kristiyano, kumbaga, ang iniisip po, kaya ginagamit na lang po yung Bible verse na yun through, ano po, halimbawa, yun pa, sinabi po ni sister kanina, hindi ko po maalala yung name niya, pasensya na po. Yung kapag may gusto ka. Kaso ngayon po, anong nangyayari? Yung may gusto ka, yung will mo lang, hindi po will ni Lord. Yun sa akin naman po, yun po yung naging difference niya. Kasi kapag ngayon, nakristyano ka kapag nasabi mo yung ganun, ang pina-follow mo na po ang mindset mo is will ni Lord, hindi yung will mo lang. Hindi dahil kaya mo lang. Kaya mo, pero yun ang will ni Lord sa buhay mo. Yun lang po, amen po. Wow, amen. Thank you po, Sister Mary Jane. Last, si Sister Veronica. Good Sister evening Veronica, po. good evening po. Akin po yung favorite verse ko po kasi to eh. Wow. Bali, ang tanong po, what does this verse mean to you? Sa akin Mm. po, yung pagtitiwala sa kapangyarihan at pagiging tapat ng Diyos. Yun po ang inaano ko, lalong-lalo na po kapag po tayo ay may mga pagsubok. Yun po ang nagpapalakas sa akin na nagtitiwala po ako sa Kanya. Alam ko po na sa lahat ng mga ginagawa ko or mga problema na dumarating sa aking buhay, kasama ko po yun ang aking Panginoong Jesus. Kaya po napagtatagumpayan ko, di ba sinabi po naman niya na kailanman po ay hindi na tayo iwanan o pababayaan. Yun lang po, amen. Wow, amen. Thank you po, Sister Veronica. So, ang ganda po. Thank you po sa mga nag-share ng kanila pong mga thoughts regarding po sa verse na ito. At ang gaganda po ng inyo pong mga sinabi. Pero ayun, going back din po sa atin pong pinag-aralan sa hermeneutics. Tingnan po natin ngayon, no? Yung kung paano po natin may interpret ng maayos. Ito pong Philippians chapter 4 verse 13. So sa ngayon, hindi ko pa po na-discuss yung mga methods kung paano po ba makapag-interpret ng scripture. Pero magkaroon po tayo ng konting kumbaga na daanan po natin kung paano nga ba natin malalaman yung proper interpretation ng isa pong verse. So isa po sa daan or isa po sa kaparaanan para talagang makuha natin yung real meaning ng isang verse, dapat malaman po natin yung context. Yun nga, yung background, no? Kanina na-mention ko na po kung sino po yung author nito, kung sino po yung mga audience, at kung kailan ito sinulat, ano yung purpose ng writing. Yun po yung mga dapat nating malaman. At kanina po, may mga nag-share na, specifically si Brother Arnold and sila Kuya Johnny, no? Na ang author po nito pong Philippians, ay si Apostle Paul.
At ito pong Philippians is po siyang epistle. Pag sinabi pong epistle, ibig sabihin sulat po siya or isang letter. Di ba ngayon, meron po tayong mga love letters, meron po tayong mga email, no? Na because you want to say something doon po sa mga makakatanggap. So ito pong Philippians, isa po siyang epistle na sinulat po ni Apostle Paul at ang mga recipients po nito ay mga taga Philippi, mga taong naninirahan sa Philippi. Kaya po silang tinawag na Philippians. So ito pong si Apostle Paul, sumulat po siya ng letter sa mga Philippians, sa mga taga Philippi. At ang reason kung bakit po siya sumulat ng letter, yung background po muna or yung setting. Si Apostle Paul po ay nasa kulungan during that time. Tama po yung sinabi po ni Brother Arnold. Nasa loob po ng kulungan dahil siya po ay pinapersecute at pinagbabawalan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nasa kulungan po siya noon. And during the time na nasa kulungan si Apostle Paul, ito pong mga tao sa Philippi ay nag-usap-usap at yun nga, sila po ay nagkasundo na magpadala ng tulong para kay Apostle Pablo habang nasa loob ng kulungan. So they are worried and they are concerned patungkol po sa situation po ni Paul, no? Kaya nagpadala po sila ng tulong kay Pablo. At bilang pasasalamat, sumulat po ng letter si Pablo, no? Kaya ito pong Philippians, ano po ito eh? Kumbaga letter of gratitude eh. Kaya po sumulat si Paul sa mga taga Philippi para magpasalamat at para i-report kung kamusta po ba siya, kung ano yung mga nararanasan niya doon habang siya ay nasa loob ng kulungan. Pero habang kung titingnan natin yung book ng Philippians or yung letter ng Philippians, puro rejoice pa po yung sinasabi, no? Na kumbaga nasa loob ka na nga ng kulungan, pero ini-encourage mo pa yung mga mananampalataya sa labas na mag-rejoice, na magsaya. Samantalang ikaw nasa loob ka ng kulungan, pero inuutusan mo yung iba na magsaya. So parang parang kakaiba talaga itong tinuturo ni Apostle Paul. At dahil nga nagpadala ng tulong, ito pong mga mga Philippians kay Apostle Paul, nagpasalamat po siya. At kung babalikan po natin yung mga previous verses bago po nung verse 13 dito po sa Philippians chapter 4, ito po yung mga sinabi ni Paul. So para malaman talaga natin yung context, balikan natin yung mga previous verses. Sinabi po ni Paul dito, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. So parang dito, sinasabi po niya na nagpapasalamat siya sa Panginoon, no? At tuwang-tuwa siya, talaga nagpupuri siya sa Panginoon kasi ito pong mga Philippians, mga tao sa Philippi, mga taga Filipos, nagpakita ng kanilang concern kay Pablo na nagpadala ng tulong. Sinabi niya rito, you were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Alam ko na concern kayo sa akin lagi, kaso nga lang minsan wala kayong opportunity. Verse 11, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Sinasabi niya na sinasabi ko ito hindi dahil sa nangangailangan ako or hindi dahil sa nanghihingi ako. Kasi sa totoo lang, kaya kong maging kontento kahit anong sitwasyon sa aking buhay, no? Sabi dito, for I have learned, no? In whatever situation, I am to be content. Parang sa madaling salita, sinasabi niya, nagpadala ko yun ng tulong sa akin at tuwang-tuwa ako doon, no? Masaya ako na concern kayo sa akin at na talagang nakakataba ng puso. At sinasabi ko ito, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi dahil sa nanghihingi pa ako, pero sa totoo lang, kahit anong sitwasyon sa buhay, kontento na ako. Tingnan po natin yung mga susunod na verse. So, binasa natin verse 10 saka verse 11. Tingnan natin yung verse 12. Sabi niya, I know how to be brought low. So, naranasan niya yung mga mabababang parte ng kanyang buhay, mga mabababang panahon sa kanyang buhay na halos walang-wala siya. Sinabi niya, naranasan niya na yung pagkakataon na yon and kaya niyang harapin yung mga pagkakataon na ang kanyang buhay ay very low, mababa at walang-wala. Sinabi rin niya, I know how to abound. Naranasan din niya na maging masagana sa buhay, na merong nakakain, na yun nga, na maraming pera, maraming salapi. Danas din niya po yun. Sinabi ni Pablo na yun nga, naranasan ko maghirap, naranasan ko rin yung magkaroon ng yaman. Sinabi niya, in any and every circumstance,
I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. So sa madaling salita, sinasabi niya na kahit anong maging sitwasyon niya sa buhay, maging hikahos man, maging mayaman man, kaya niyang harapin. Kaya niyang maging kontento. At doon niya sinabi yung, eto nga pong verse 13, na I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng bagay na ito ay kinakaya ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So, makikita natin dito, ang pinaka-message po talaga nitong verse 13 ay contentment. Na kahit anong mapagdaanan mo sa iyong buhay, no? Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay naghihikahos, ikaw man ay punong-puno ng problema, ikaw man ay, yun nga, maganda man ang bunang buhay, or marami kang karamdaman, sinabi ni Pablo, no, na kahit anong sitwasyon sa buhay, kaya kong harapin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So, yan po yung isa sa basic, no, hermeneutics. Yung pagtingin natin or yung pagre-research natin kung sino po yung author, sino yung audience, tapos ano yung background, nasan siya noon. Tapos from the verse na pinag-aralan natin, yung verse 13, binasa muna natin yung mga previous verses. So by doing that, mas maunawaan natin ano ba talagang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya yung I can do all things through Him who strengthens me. At by doing the things, no, yung mga pinag-aralan natin kanina, nakita natin yung deeper meaning ng I can do all things through Him who strengthens me. Hindi lang pala ito mantra na yun nga, na kaya mong tumakbo ng 42 kilometers, no, dahil sa kay Kristo, na kaya mong sumikat dahil kay Kristo, na kaya mong yumaman dahil kay Kristo, na kaya mong kung ano-anong magawa dahil kay Christ, no? Kumbaga, hindi lang ganun. Mababaw na interpretation 'yon. Pero yun nga, kung titingnan natin yung original meaning, original intent ng author, which is si Paul, ang sinabi niya na kahit anong mapagdaanan ko sa buhay, no? Mapamahirap man na sitwasyon, kayang-kaya kong harapin dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. So yan po, Philippians chapter 4, verse 13. And as we proceed, meron pa po akong mga ipapakitang verse, no? Kasi kaya po natin pinag-aaralan ito pong hermeneutics. Kasi we want to interpret the scripture properly. And gusto po nating i-remind sa bawat isa na hindi po tayo dapat basta-basta lamang gumagamit ng Bible at nagpo-put meaning into it, na or para bang ginagamit natin ito kagad sa ating buhay without interpreting it properly. So I'm going to show some example, no, kung bakit mahalaga ang hermeneutics, na kung bakit hindi tayo dapat basta-basta nag-i-interpret ng scripture or mag-a-apply ng scripture. So here sa Matthew chapter 27 verse 5, nakita natin dito, no, then he went away and hung himself. Merong nagpakamatay. Tapos kung titingnan natin sa Luke chapter 10 verse 37, ang sinabi dito, go and do likewise. Gawin mo yon, na? Gawin mo din yon. Sinabi naman sa John 13 verse 27, what you are about to do, do quickly. Kung ano yung gagawin mo na kagad. So tingin ninyo, no, ito pong mga verse na binasa ko, i-apply po ba natin yun sa buhay natin? Yun nga, na nagpakamatay, tapos kinonect mo tong verse na to, na gawin mo din yun. Tapos sinabi dito na gawin mo na kagad. So of course not. So this is just one of example na syempre alam naman nating maling-mali. Pero pakita lang po ako ng isang example na dapat maging maingat po tayo sa pag-interpret ng scripture. And at the same time na hindi talaga basta-basta yung pagko-quote ng verse nang hindi natin inaalam ang context. At sa Bible po pala, no, isa sa basic na interpretation, when we are reading the Bible, meron pong tinatawag na description at saka prescription. Hindi ibig sabihin ng lahat ng mababasa natin susundin natin or be applied sa buhay natin. No, katulad nito sa Matthew 27 verse 5, ang pinaka-context po talaga nito ay si Judas, 'di ba? Alam po natin 'yon. Nung pinagkaluno niya si Jesus, nung na-experience niya yung guilt, na talagang na-guilty po siya, nalungkot po siya, ang ginawa niya, nagpakamatay siya. He hanged himself. So this was just a description. Dinescribe kung ano yung ginawa ni Judas. But it doesn't mean na ito ay prescription.
Hindi ibig sabihin na pinaprescribe sa atin or inuutos sa atin na gawin ito. Description lamang po ito, no? So, that's another thing, no? When we are doing hermeneutics, yung pagbabasa ng Bible, aralin po nating mabuti. No? Ito, go and do likewise. Ito po, Luke 10:37, ang context po nito, yung sa Good Samaritan. Yung tinanong niya yung mga kausap niya, no? Na sino sa tingin ninyo yung gumawa ng mabuti dun sa Hudyo na binugbog? At sinabi nila yung Samaritan. No? At sinabi ni Jesus, go and do likewise. Kung paano minahal ng Samaritano yung Hudyo na nangangailangan, ganun din yung gawin ninyo. So, bawat verse may context talaga siya. Meron po siyang background and doon natin siya i-interpret according sa kanyang context, according sa kanyang background. Hindi yung basta-basta na pitas lang ng pitas tayo para ibigay, no? Or para i-support yung mga preconceived ideas natin or yung mga desires natin. We have to study the context, yung background ng mga verses para talagang ma-interpret po natin ito na maayos. And what you are about to do quickly. Ito naman, ang context naman nito is yung kay Judas din po, no? Nung meron po silang Last Supper. At sinabi ni Jesus kay Judas na kung ano man yung gagawin mo, gawin mo na kagad. Regarding po ito sa pagkakaluno. Alright, so ito po, binigay ko po itong mga verses na ito to give an example. Kasi when it comes to hermeneutics, ito po yung makikita natin, context is king. Kumbaga napakahalaga po nung sinasabi po na context. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, pinag-aaralan po natin yung scripture, number one, for us to interpret it properly, to understand it properly, no? To understand its meaning, dapat malaman po natin yung context ng Bible verse. And katulad po ng mga diniscuss ko po kanina, yun po yung mga example ng context, no? Yung kanina, nung dinidiscuss po natin yung Philippians chapter 4, verse 13, pinag-aralan natin yung context. Ibig sabihin ng context, sinong author, sinong audience, ano yung background, ano yung nangyayari sa kanilang culture, sa kanilang history, sa kanilang country, no? Yun yung context. And kanina rin, no? Yung sinabi ko po yung he hung himself. Yung context nun is yung si Judas, no? Nung siya nagpakamatay, nung siya nakaramdam ng guilt. Tapos yung kanina naman, yung context po nitong go and do likewise is patungkol po dun sa Samaritano, no? Sa parable na kinamento ni Jesus. So it's very important to study the context. Pag-aralan yung context ng isang verse or ng isang passage na ating pinag-aaralan. And by studying the context, doon po tayo makakapag-interpret ng maayos. So the golden rule of hermeneutics is context. So let us define yung salitang context. Ano po ba ang ibig sabihin po nito, no? So ngayon, ipabasa po natin yung definition ng context. Kay Brother Lindon. Brother Lindon, pwede ba namin pabasa sa ito? Yung definition ng context? Gandang gabi po Good sa lahat. evening. Context is the set of circumstances, background, or environment in which something exists or occurs. All right. Thank you so much, Kuya Lindon. Ayun. So, ayun po ang ibig sabihin ng context, no? Kung ano po yung nangyayari doon po sa yung background ng verse, ng isang particular verse. Yun po yung context. Sa madaling salita, yun nga, background, environment, no? Yung mga nangyayari sa paligid, doon sa author na nagsulat nun, doon sa audience na naka-receive ng letter na yon, no? Or doon sa bansa kung saan nangyari, sa lugar kung saan nangyari yung certain passage nating pinag-aralan sa Old Testament, no? Sa Genesis, no? Sa Exodus, no? Nasaan ba sila, no? Nasaan ba si Moises? Ano bang ginagawa ng mga Israelita? No? Tapos sa Judges, no? Dito sa LCFM, pinag-aralan natin yung Judges nung mga last months, no? Ano ba yung ginawa ng mga Israelites during that time, ng mga Judges, no? By studying the context, talagang malalaman po natin yung ma-interpret po natin na maayos yung mga passages, yung mga scriptures. So ngayon, ito po, no? Tingnan po natin. Meron pong mga ilang steps para po mag-grasp natin yung context or for us to understand, for us to know the context of a certain passage.
meron po tayong mga dapat gawin. At ano po yung mga bagay na ito. So ngayon ay pag-aralan po natin. So as I've mentioned, later po isasend ko po yung notes sa atin pong messenger para pwede po ninyong i-review. So hindi nyo man po siya maisulat pero pwede nyo pong i-open mamaya sa messenger. Okay, so steps to grasp context. Una, ito po. Ha? Okay. Pabasa po natin ito kay Kuya Kevin. Kuya Kevin, pabasa naman po nito. Yung nasa screen natin. Read the surrounding passage. Don't stop at a single verse. Read the chapter before and after. This helps you see the flow of thought and the bigger picture. Alright. Thank you, Kuya Kevin. No? So, ito nakita natin. And na-demonstrate ko na po ito sa inyo kanina, no? Na kapag meron tayong verse na pinag-aaralan, hindi lang tayo dapat mag-focus dun sa verse na yon. Ayan nga, for example, yung Philippians 4:13. Kung magpo-focus tayo dun sa verse lang na yon, na I can do all things through Christ who strengthens me, dami natin pwedeng maging interpretation. Talagang pwede nating i-apply sa buhay natin. Pero for us to know yung pinaka-original meaning ng author, pinaka-original intent, objective ng author, ba't niya sinulat yun, binalikan natin yung background. No? Binalikan natin yung verse 10, verse 11, verse 12, bago dumating yung verse 13. And by doing that, malalaman mo yun nga, na nagkaroon ka ng idea sa context niya, na nagkaroon ka ng idea dun sa flow of thought and sa bigger picture no single verse na ating binasa. And ganun po lagi, no? Na kapag meron po kayong verse na gustong pag-aralan, gusto ninyong intindihin, para manamnam talaga natin yung meaning noon, basahin natin yung mga previous verses. Yung mga verses bago dumating sa particular verse na yon. Yung kung kaya natin yung buong chapter, no, basahin natin. And mas maganda, basahin mo yung buong book. No? Pinag-aaralan mo yung Philippians 4:13, basahin mo yung buong book ng Philippians. No? Malaman mo kung ano yung sinasabi ni Paul during that time na yun para lubusan mo talagang maunawaan. Nagkakaroon ka ng bigger picture sa iyong isip, no? Sa paunawa mo. Even dun sa Judges, no? Yung mga diniscuss natin noon, napakaganda na malaman natin yung kanyang background. So read the surrounding passage. Pag merong verse na gusto mong pag-aralan, pag-aralan mo yung mga previous verse, mga surrounding passages niya. That po, no? Ito po yung another step to grasp the context. Ito po ay ibasa po natin kay Tita Neri. Tita Neri, pabasa naman po. Ito pong step na ito. Yan, Tita Neri. Ayan. Di po yata ayan. Sige po, Tita Neri. Go ahead po. Identify the literal. It is poetry, songs, prophecy, Isaiah, history, king, wisdom, proverbs, or a letter romance. General set shapes meaning. Yan. Thank you po, Tita Neri. So, ayun. For us also to know the context ng isang passage, kailangan po natin i-identify yung kanyang genre. Pag sinabing genre, like for example, di ba sa mga kanta, meron po tayong mga tinatawag na genre. Halimbawa, ngayon, meron pong pop, merong classic, merong rock and roll, merong acoustic. So, it's a music, no? Pero iba't iba ang genre. So, same thing sa Bible, mga literary, sa scripture, meron po siyang genre. Ito pong Bible natin, 66 books po ang meron dito at iba-iba po ang genre. At isa nga po sa genre ay yung poetry, yung psalm, yung mga sulat ni David. Prophecy, yung mga book of prophets, mula kay Isaiah, kila Jeremiah, kila Malachi, and sa history or narrative, sa Kings. Wisdom, Proverbs, or epistles, Romans. So ito po yung mga iba't ibang genre. Napaka-helpful din po, no? For us to interpret the scripture kapag na-identify natin yung kanyang genre.
Lalong-lalo na po sa Old Testament, napakarami diyan, no? Yun nga, yung poetic and literature, poetic and wisdom literature, I mean, no? Tapos yung mga narratives, no? So, yun nga, identify the literary genre. Tapos ito naman po, no? Isa po ito sa important. Pabasa po natin ito kay Tito Jun Doroya. Tito Jun, pabasa naman po nitong nasa screen natin. Okay po. As about who the scene and author who wrote it into, for example, Paul's letter often address specific churches with uh, unquake struggle. Ayun. Thank you so much po, Tito Jun. Alright, no? Ito po, ito sa mahalaga na kailangan natin kapag yun nga, nag-interpret ng scripture. Alamin natin kung sino yung author at saka yung audience. Kanina nga, katulad po nung pinag-aralan natin, yung Philippians chapter 4, Philippians 4:13. Sino po yung author nun? And makikita natin yun nga na it was authored by Apostle Paul. Si Paul po yung nagsulat. At yung audience po nun ay yung mga taga-Philippi or yung mga Philippians. So by doing that is mas naintindihan natin yung background. Mas naintindihan po natin yung context. And another thing, no, kapag nalalaman natin yung author, for example, sa Old Testament, karamihan po sa Old Testament, sa Pentateuch particularly, yung first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, si Moises. No, si Moses po ang author nun. And the recipient or yung sinulat niya yun is for the Israelites, no? To have the narrative ng kanilang history, ng kanilang buhay. And sa Old Testament din, meron ding tinatawag na poetic and wisdom literature sa Book of Psalms. Most of the chapters sa Psalms, si David ang author. So, yun, kapag nalaman natin yung author, malalaman natin yung background niya. And like, for example, sa Psalms chapter 23, isa po ito sa pinaka maganda familiar verse sa atin. Psalms 23, the Lord is my shepherd, no? I shall not be in want. So kung babasahin natin siya, parang just an ordinary literature. Or para bang okay, ang ganda ng sinasabi ng Psalms chapter 23 na the Lord is my shepherd, I shall not be in want, no? Pero kung malalaman natin kung sino author nun, si David. Si David pala yung nagsulat ng Psalms chapter 23. Bakit nasulat ni David yun? Yung Psalms chapter 23. Si David pala, no, kung titignan natin sa Bible, sa Book of Samuel, si David pala ay naging pastol or naging shepherd. Si David pala, naranasan niya palang mag-alaga ng tupa. At yung mga tupa pala nung panahon na yun, ay talagang alagang-alaga na kanilang mga pastol. Pinagtatanggol laban sa mga lobo, pinagtatanggol laban sa mga predators, no? At talagang mahal na mahal ni David yung kanyang mga tupa. Talagang iniingatan niya at minamahal niya. Ngayon, kaya pala nasulat ni David yung Psalms chapter 23 kasi ramdam niya na mahal niya ang mga tupa. Iniingatan niya yung kanyang mga tupa, naging pastol siya ng mga tupa at sa kanyang karanasan, ramdam din niya na ang Diyos ang kanyang pastol. Iniingatan siya ng Diyos, mahal na mahal siya ng Diyos at talagang ginagabayan siya ng Diyos. Nililid siya sa greener pasture, no? Pinagtatanggol siya laban sa mga kalaban. Ganun so nagkakaroon tayo ng ideas, no? Mas nagkakaroon tayo ng napipicture natin kapag nalaman natin yung author, talagang nakukuha natin yung deeper meaning ng kanilang mga sinulat. Yan nga, for example, Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. No? And ang dami pong mga sinulat ni David doon. Pag nakilala natin yung author, mas nauintindihan po natin. So ask about the audience and the author. Another thing, no? Ito po. Ito pong nakasulat dito, pabasa po natin kay Ate Wilma. Ate Wilma, pabasa naman po nitong nasa screen po natin. Opo. Consider the historical and cultural background. What was happening at the time? For instance, knowing about Roman rule or Jewish customs can clarify why certain things were said. Ayan. Thank you so much, Ate Wilma.
So yun, consider the historical and cultural background. It's very important na mag-aral po ng history sa ng culture pag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, no? Para maunawaan po talaga natin yung nilalaman nito. Talagang pag-aralan po natin yung buhay ng mga Israelita, yung kanilang history, yung kanilang mga kultura, no? Para talagang maintindihan natin. Just like for example, magbigay po tayo ng example. Yung story po ni Zacchaeus. Si Zacchaeus na isa pong tax collector. Kung pag-aaralan natin yung kanyang buhay, no, dun sa Luke, dinescribe doon na isa siyang tax collector, chief tax collector, isa siyang maliit na tao, pandak, no, umakyat sa puno, tinawag ni Jesus, pumunta si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, tapos nagbulong-bulungan yung mga tao, bakit siya pumasok sa buhay ni Zacchaeus, no? At sabi ni Zacchaeus, no, na Lord, kung nagkasala man ako sa mga tao, isasoli ko sa kanila yung kalahati ng yaman ko, tutulong ko sa mga mahihirap, sa mga nadugas ko or sa mga nanakawan ko, bibigyan ko po, ibabalik ko po sa kanila makaapat na beses. So, kung titingnan natin yung story, no? It's just a simple story. Pero kung malalaman natin yung history at saka culture nung panahon na yon, kung anong nangyayari sa Roman rule, no? Roman Empire po kasi yung namumuno nung panahon na yun eh. Nung si Jesus ay nandito po sa lupa. The Jerusalem was under the Roman Empire. So, kung malalaman natin, no, si Zacchaeus isa pong tax collector. So, during the time, sa kultura po yun nga, ng mga Hudyo or ng mga Israelita nung panahon na yon, galit na galit po sila sa mga tax collector. Kasi ito pong mga tax collector na ito, yun nga, sila ay mga tigasigil na buwis sa mga Hudyo. Pero ito pong mga buwis na to mapupunta po sa Roman Empire, no? Na nakakasakop sa kanila nung panahon na yon. At ito pong mga tax collector na ito, sinosobrahan nila yung kanilang mga singil doon sa mga kababayan nilang mga Hudyo. Hudyo rin sila, si Zacchaeus isa pong Israelita, isa siyang Hudyo. Kaso nga lang, sa kapwa niyang Hudyo, ano siya, kumbaga mapagsamantala. Naniningil siya ng buwis at sinosobrahan pa niya at kumbaga nagta-take advantage. Sa madaling salita, corrupt sa kapwa niyang kababayan. Kaya maraming tao galit na galit sa mga tax collectors, no? Kaya yun nga nung panahon na yon, nung si Jesus ay pumunta sa bahay ni Zacchaeus, daming tao nagtataka, no? Bakit pumunta si Jesus doon? Makasalanan yan si Zacchaeus. Isa yung tax collector, chief pa nga ng tax collector, no? At ang taka sila, but si Jesus pumupunta sa bahay ng makasalanan, no? Kasi yun pala, ang mga tao nun, galit sa mga tax collectors, no? Kaya talaga nagbubulong-bulungan sila. Pumunta doon si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, isa yung kasingil na buwis, masamang tao yun, no? At yun nga, nakita natin, nagrepent si Zacchaeus at nagsabi ng kanyang mga gagawin. Pero yun, no? Ang sarap po pag-aralan ng kanilang culture, ng kanilang history. Pag nagkaroon tayo ng yun nga, naging aware tayo sa kanilang culture, sa kanilang history, sa kanilang background, mas nauunawaan po natin yung yun nga, yung mga pangyayari dun sa scripture. Nabasa mo na siya, na ano mo pa, nalinawan ka pa. Kaya pala nagbulong-bulungan yung mga tao nun. Kaya pala si Zacchaeus tinawag ni Jesus, no? Kasi kahit makasalanan siya, basta humingi ng tawad, papatawarin, no? Sabi pa ni Jesus doon, dumating ang kaligtasan sa tahanan na ito. Sinabi niya doon sa bahay ni Zacchaeus. Napakaraming nating maintindihan na malalalim na kahulugan kapag pinag-aaralan natin yung kanilang history at saka yung kanila pong culture, no? Talagang mananamnam po natin yung mga aral na yon. Ayun. So, consider the historical and cultural background. At ito po, tingnan po natin ito, no? Ito naman po ay pabasa po natin kay Kuya Jovi. Kuya Jovi, pwede po pabasa po nito. Nasa screen natin. Isa po ito sa step, no, to study the culture. Mm. Use trusted study tools
commentaries, Bible dictionaries, and study guides can provide historical and theological insight. You can also use trusted online resources. Amen. Ayan, thank you po, Kuya Jovi. Ayan, na. So kanina, yung mga principles or yung mga steps na diniscuss ko po, no? Talagang very helpful siya. No? Read the surrounding passages. Just by reading the Bible, yun nga, pag may pinag-aralan kang verse, pag-aralan mo lang yung mga surrounding passages na, mas magkakaroon ka ng bigger idea, mas ng bigger picture. Kaso nga, identify the literary genre, madali lang. Kapag sa New Testament, dalawa lang yan eh. Narrative, saka epistles or letters. No? Yun nga yung mga gospels, saka epistles, halos yun lang yung nasa New Testament. Madali lang to identify. Pero itong author, yung audience, historical and cultural background, paano siya malalaman, no? Paano ako magkakaroon ng idea doon? Doon po papasok itong mga resources na nandito, yung nakasulat po dito. Meron po tinatawag na commentaries. Ito pong mga commentaries na to, kadalasan sa mga library, no? Mga churches, may mga makikita tayong commentaries, mga Bible dictionaries sa mga bookstores, no? Tapos mga study Bible, may mga makakapal na Bible na may mga commentaries verse by verse. Yung mga books na yon, it can provide historical and theological insights. Kaya it's very important for us to have, no, yung mga books. So aside from Bible, yung kung makita ka ng mga study Bible, mga makakapal po ito, no, may mga commentary po siya kada verse. Ang ganda rin po, tapos may mga introduction po siya kada books, no, yung mga study Bible. Pero ngayon, ang kagandahan po sa panahon natin ngayon, dami po natin makikita ng mga online resources. Ngayon nga lang, no, na kahit na nasa iba't ibang lugar po tayo, no, meron pong nasa US, merong nasa Singapore, merong nasa Japan, merong nasa Batangas, merong nasa Quezon City, pero nagkakasama po tayo ngayon, no, na didiscuss po natin ito because of technology. Alam nyo, hindi po masama ang technology, blessing po yan, na talagang kumbaga, magamit natin sa tama yung technology, yung advancement ng technology. Talagang malaking advantage, malaking pagpapala mula sa Lord. And ngayon, right now, ito pong Zoom meeting natin ngayon, no? We're using the technology. Ginagamit natin yung advantage na meron po tayong internet, meron tayong mga cellphones, kahit na iba't ibang lugar tayo, nakakapag-discuss tayo, no? And same thing with studying the Bible. Kung wala man po tayong mga physical books, itong mga commentaries, mga Bible dictionaries or study guides, mga study Bible, mag-take advantage po tayo sa mga online resources. Kung lahat tayo may cellphone, kasi lahat tayo nandito sa Zoom eh. Naka-join po tayo ngayon dito eh, no? Matuto lang po tayong gamitin ito ang tama, itong cellphone na to, no? Bukod sa Lazada, bukod sa Shopee, bukod sa TikTok, no? Sometimes let's try to open yung alam ko may mga Bible app tayo, no? And aside from the Bible app applications, buksan po ninyo yung pong mga browser. Google Chrome, no? Kung meron pa bang Internet Explorer, Mozilla Firefox, or basta mga browsers po ninyo, no? And sa mga search engines po natin, sa mga search engine natin, doon po tayo pwede mag-aral, doon po tayo pwede makakita ng mga online resources. Like for example, nag-aaral ka ng isang verse, yung Philippians chapter 4 verse 13. Pwede mong i-search sa Google, no? Commentaries about Philippians chapter 4 verse 13. Madami pong lalabas doon ng mga links. Marami pong mga trusted na mga websites online. And kung tamad ka magbasa, pwede kang pumunta sa YouTube, no? Ang isa pong magandang channel na marerecommend ko po sa inyo, Bible Project. And sa mga susunod na meetings po natin, may papakita ko po sa inyo yung mga materials nila. Pag pumunta ka ng YouTube, like for example, pag-aaralan mo yung Book of Philippians, pwede mong i-search, no, sa YouTube, yung Book of Philippians, Bible Project. Tapos pag search nyo yan, lalabas na yung mga videos, no, na dinidiscuss yung kung anong history ng Philippians, anong ginagawa ni Paul,
anong ginagawa ng mga Philippi. Napakaraming resources online. Talagang grabe. Kasi ako po, nung nag-Bible school po ako, anong year ba yon? 2012 yata, I think, nung first year college ako. Although may mga technology na, may mga cellphone na, may mga laptops na, pero hindi pa po ganun ka-advance. Hindi pa po ako ganun ka-aware. Kaya napagdaanan ko rin po talaga yung magbababad sa library. At maghahanapin yung mga libro, mga makakapal na libro para mapag-aralan yung mga certain passages. Pero ngayon, grabe. Grabe po ang magagawa ng technology. Itong cellphone, grabe, very powerful. Gamitin natin sa tama. Mag-take advantage po tayo rito to study the scripture. No? Yun nga, sa Google, sa YouTube, at ito pa. No? Meron pong tinatawag ngayon na mga AI tools, no? Mga artificial intelligence. Meron ChatGPT, merong ano pa ba yung mga ibang tools, meron Gemini, kahit nga sa Messenger, no? Sa Facebook Messenger, merong AI tools. Actually, pwede rin siyang magamit sa tama, no? Pwede rin tayo mag-take advantage sa mga AI tools na 'yon. At grabe, napakadali na. Napakadali. Basta gamitin natin ng tama, no? Like for example, yun nga kanina, pinag-aralan natin yung Philippians chapter 4 verse 13. Kung halimbawa meron kang ChatGPT sa iyong cellphone or sa iyong device, open mo si ChatGPT, no? Tapos sabihin mo sa kanya, no? Can you tell me, no? What is the background of the book of Philippians? Pag tinype mo na 'yon, sinend mo sa kanya, grabe. Ako mismo na galing sa Bible College na may background sa pagbabasa ng mga Bible dictionaries, ng mga commentaries. Amazed ako kung paano mag-work yung mga artificial intelligence, no? Basta magamit natin sa tama. And din nga, as long na grounded ka sa Bible, alam mo yung talagang tamang interpretation. Ang dami, no? Mga tamang prompt, no? Kapag ikaw ay nag-AI or gumagamit ng ChatGPT or Gemini, talagang napakarami. Wag lang to the point na talagang spoon-fed ka na or para bang very instant na. For example, mag-lead ka ng Bible study, tapos kailangan mong gumawa ng outline, kay sa AI ka magpapagawa. Yes, there are times that na acceptable yon, pero wag naman sana na masanay na ganun, na parang sa AI ka na nakadepende sa lahat. As much as possible, tayo pa rin yung mag-aral, no? Yung makapag-produce ng outline, makapag-produce ng interpretation. Si AI, si ChatGPT, tanong mo lang sa kanya yung mga background, tanong mo lang sa kanya yung mga context, tanong mo lang sa kanya yung mga iba't ibang information. Pero when it comes to formulating or doing the outline itself, maganda na sa atin pa rin manggaling, sa scripture pa rin. Pero grabe ang technology ngayon, no? Yung mga AI tools. So, aside dito sa mga commentaries, Bible dictionaries, mag-take advantage po tayo sa mga online resources sa technology po ngayon. Ginagamit din po yan ng Lord, no? Para tayo po ay patuloy po na mag-grow. Basta magamit sa tama. And ito, most especially, most importantly, every time we read the scripture, every time we read the Bible, let us always begin with prayer, na panalangin. Sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, tuwing magpe-prepare tayo ng mga sermons, yun nga, or personal study lamang, manalangin po muna tayo, no? I-ask po ninyo yung guidance ng Holy Spirit. I-ask po natin na tayo po ay bigyan ng talino, bigyan ng wisdom, gabayan, bigyan ng talino para ma-interpret ng maayos, maunawaan ng maayos yung kanyang mga salita. Kasi salita po yan ng Diyos, no? Hindi lang naman yan basta-basta ordinaryong libro na no limit tangere or el filibusterismo. Pero ang Bible, salita ng Diyos. And maunawaan po natin siya sa tulong ng banal na Espiritu na magbibigay po sa atin ng pangunawa. So aside sa mga tools na nasabi ko po, no, na-mention ko, aside sa mga steps na mention ko, very important yung prayer. Always begin with prayer and end with prayer. Hingin po natin lagi yung gabay ng Panginoon every time we read the scripture. So before we proceed, may mga ilan pa po tayong slides, no? And may konting activity po tayo later.
No? Pero bago po tayo mag-proceed, meron po bang gusto mag-raise ng questions or gusto mag-share ng reflection or thoughts or anything? Meron po ba? You can raise your hand or you can unmute if meron po kayong question or gustong i-share. Anything. Nakita ko nag-chat po kanina si Ate Raquel, no? Yung regarding sa AI. Ang galing. No? And totoo po, ang galing po ng AI ngayon. And ng mga iba't ibang tools. Um, so, wala po bang... Ayan, si Brother Lindon. Kuya Lindon, kamusta? Anong gusto mo pong sabihin? Ayun, maganda alam po, parang maganda nga po yung pinag-share natin ngayon, nag-uusapan natin. Parang share ko lang din po siguro yung insight ko. Correct me if I'm wrong. So hindi naman tayo perfecto eh. Yes, Ayan, yes. so sa pag-aaral din po ng salita, ayun, parang importante nga po yung nagbabasa. Nagpe-pray muna, guidance ng Holy Spirit. Tapos, yung mga background yan, important. Parang maganda nga pong gawin sa pag-aaral ng ah, Word of God is by book. Parang hindi yung cherry picking ng verses. Ayun, parang bukod dun sa may previous passages, mas maganda nga po yung book talaga. Na-appreciate ko lang siya nung sinisimulan ko rin siyang by the book kasi mas maintindihan natin yung parang background. So, yung mismong tinutuko, yung mismong ah tinatopic dun sa may specific na as a siya, kumbaga hindi mo puputulin na Romans chapter 1 to lang, to 3. Buong Romans, gano'n. Ayun. So, ganun din po kasi yung ginagawa ko ngayon sa mga kabataan sa amin sa pagle-lead sa kanila. So, na-appreciate ko rin po yung natin. Usapan din natin. So, thank you po. Wow. Thank you, Kuya Lindon. Ang gandang suggestion nun, no? Totoo, no? Sa mga personal studies natin or Bible studies, parang tayo, chronological sa book or yung nga by the book, no? Na ang ganda ng pinoint out ni Kuya Lindon kanina, na sometimes kasi sa mga personal devotion natin, cherry picking ng mga verse, no? Parang very random kung ano yung verse na maisip natin. Sometimes it's okay, no? Wala pong masama doon. Pero mas beneficial at mas maganda kung yun nga, by the book yung atin pong inaaral. Like for example, magsisimula ka sa Book of John, no? And for today, binasa mo yung John chapter 1. No? Tapos bukas yung John chapter 2. Susunod John chapter 3. Yung parang yun nga, by the book. And ang ganda po nun, mas na po natin, mas naintindihan natin yung scripture. Thank you, Kuya Lindon. And gusto ko pa man po magtawag, pero meron na lang tayong 15 minutes and meron pa po tayong gagawin. Ano? So, ayun. Pagpapatuloy po natin, i-ask ko po kayo na kumuha po kayo ng mga papel and ballpen. Or kung wala man kayong mga papel and ballpen, is sa mga notes ninyo sa cellphone or tandaan na lang ninyo yung sagot ninyo, no? 5 items lang naman po ito. Tayo po yung magkakaroon ng true or false. Simpleng activity. No? So kung yan, mag-ready kayo ng inyong mga pen and paper saka or notes sa cellphone ninyo or tandaan na lang ninyo yung sagot ninyo. Okay. So true or false, identify ninyo. Magbibigay po ako ng mga statements. Tapos identify po ninyo kung true or false. Okay, so para po sa unang statement, Jeremiah chapter 29 verse 11 guarantees every Christian financial prosperity. So sinabi daw po sa Jeremiah 29:11, no? Yung for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ibig sabihin daw po nun, tayo pong mga mananampalataya ay magpo-prosper financially. No? Yan po ang ginagaranti ng Jeremiah 29:11. True or false? No? Write your answer. Pangalawa, in Mark chapter 4 verse 35 to 41, Jesus calmed the storm. Therefore, Christians will never experience difficulties. Dun sa Mark chapter 4, 35 to 41, pinakalma ni Jesus yung malakas na bagyo. So, ibig sabihin nun, tayong mga mananampalataya, hindi tayo makakaranas ng anumang paghihirap. True or false? Number 2. Number 3, sorry.
Sa Matthew 18:20, it teaches that Jesus is absent when a believer worships alone. Kasi yung sinabi po dito sa Matthew 18:20 na kung meron mang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Whether two or three gathered in my name, I will be in the midst of them. So, ibig sabihin, pag ang mag-isa ka lang na sumasamba, wala si Jesus. Kasi sinabi doon, dalawa or tatlo, nandun daw siya sa kalagitnaan. Pag mag-isa ka lang, absent si Jesus. Mag-isa ka lang nag-worship. True or false? Yan, number 4. Number 4 is in Matthew 14:22-33. Because Peter walked on water, Christians who have enough faith should literally be able to walk on water. Si Peter nakapaglakad sa tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, kung meron tayong talagang matibay na pananampalataya, kaya rin nating lumakad sa tubig. Kasi nagawa nga ni Pedro Nagawa nga ni Peter, tayo pa kaya. If we just have enough faith, we can walk on water. True or false? And number 5, in Corinthians chapter 16, verse 20, the command to greet one another with a holy kiss require all churches today to practice literal kissing. Ayan, dito sa 1 Corinthians 16:20. Si Paul po kasi ang nagsulat din na to, At sinabi niya dun sa mga taga-Korinto, greet one another with a holy kiss. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, dapat ginagawa natin ito. Kasi sinabi dun na greet one another with a holy kiss. So, dapat sa mga churches natin, ikikiss natin ang bawat isa. Good morning! God bless! Isang beso-beso, Kasi greet one another with the holy kiss. So, we should practice it in our churches. True or false? Yan. Alright. So, yun, 5 item lang po yun. Ayan, sunod ni Kuya Kevin yung kanyang sagot, dito sa ating chat, So, ito naman ay, hindi naman po ito graded, Hindi ka naman po kayo gradean dyan sa mga sagot ninyo. Pero, discuss natin, Ito pong mga statements na naibigay ko. And anong kinalaman nito sa hermeneutics? So, kung titignan natin, ito pong mga verses na ito, we can interpret literally. Pero ang tanong, kung ganun ang magiging interpretation natin, tama kaya? So, yan, true or false, tingnan natin, So, ito po yung una, Jeremiah 29:11 guarantees every Christian financial prosperity. Kaya nga po, chat nyo nga po. Ayan, So, may nagsagot, sila Kuya Marlon, all false, From 1 to 5. Sabi din ni Kuya Kevin, 1 to 5 is false, And totoo po. Hindi ko na po kayo tatanungin, Ayan, sabi rin ni Ate Wenica, ni Ate Nika, is 1 to 5 false, puro false yung mga sagot. So, ayan, nag-chat yung ating mga honor students. And kiniklaim nila, false daw lahat. Paano yung holy kiss? So, bawal nating halikan yung mga churchmates natin. Joke lang. Ayun. Alright nga. So, all false. Totoo po, Na sometimes, tayo, yung nagkakaroon tayo ng mga maling interpretation. Nagkakaroon po ng mga maling interpretation kasi nga hindi natin pinapractice yung proper hermeneutics, yung tamang pag-i-interpret ng Bible, yung pag-aaral ng context. Kaya nagiging mali yung interpretation natin. So katulad po nun, ito nga, Jeremiah 29:11, hindi po nun ginagaranti yung financial prosperity. Pero if we're going to study the context, the background, Jeremiah 29:11 reveals God's commitment to fulfill His purposes for His covenant people. Kausap po ng Lord, sa verse na ito is yung mga Israelites na sila po ay na-exile sa Babylon. At ang plano ng Lord, after 70 years is maibalik sila sa promised land. And yun nga, yung promise ni Lord sa mga Israelites is to give them hope. And to, para maibalik sila sa kanilang bayan. So, hindi siya generic
na sinasabi na ipaprosper tayo financially. Pero the original meaning niyan is yun nga, for the Israelite people. But the concept, no, is syempre ibe-bless tayo ni Lord. May magandang plano si Lord sa atin, but it doesn't mean na yun nga na na financial prosperity or prosperity gospel. So, yan, nag-chat din si Lola Ophel, all false, no? So, yan, sa Mark chapter 4 naman, yung pinakalma ni Jesus yung storm, ibig sabihin na yun nga na hindi tayo makakaranas ng paghihirap. The proper interpretation is yun nga, Jesus' authority over nature reveals his divine power and calls his disciples to trust him. So kung pag-aaral natin yung context ng Mark chapter 4, talagang nakita natin na si Jesus is not only a human being, but he is also divine. No? Talagang Diyos siya. At talaga pinakita niya sa mga disciples na dapat siyang pagkatiwalaan. So it doesn't mean na hindi ka makakaranas ng bagyo sa buhay, pero sa kalagitnaan ng bagyo, kailangan mong tumawag kay Jesus. So Matthew 18:20, no? Na yun nga, na pag kung meron mang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon siya nandoon, si Jesus sa ating kalagitnaan. So ito, madalas itong magamit kapag mag-i-start yung worship service. Halimbawa, ang oras ng service nyo, 9:30 o 10 o'clock. Tapos, 4 pa lang yun nandoon, no? Sabi po ng Lord, no, na dalawa tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kalagitnaan natin. Well, totoo naman, totoo naman. Kasi omnipresent si Lord, no? Pero kung i-quote natin itong verse na to, meron po siyang original context. Meron po siyang original meaning. Yung Matthew 18:20 occurs within a discussion about church discipline and accountability, no? Yung pagdidisiplina at saka yung mga decisions sa loob ng church, no? Na kapag napagkasunduan ng mga mananampalataya, ay nandun si Jesus, no? Ayan. At hindi lang siya ito tumutukoy sa pag-worship or sa kasi kahit naman mag-isa tayo na kasama natin si Jesus eh. Ayan. Pero yun nga, yung original context nito is yung discussion about church discipline and accountability. Sa ito po, no? Yung kasi Peter naman naglakad sa tubig. So kung si Peter nga nakapaglakad sa tubig, sabihin kaya din natin. Hindi po ganon, no? So Peter's experience highlights both faith in Christ and the danger of focusing on circumstances. Kita natin nun na yun nga nung si Peter, so syempre physically kasama nila si Jesus yung time na yon, and pinalakad talaga ni Jesus si Peter sa tubig. Pero nung pinansinan ni Peter yung malalakas na hangin, nawala na yung focus niya kay Jesus, naging napunta siya sa panganib. So same thing applies to us, no? Kumbaga kapag kay Jesus tayo nakatingin, we can move forward. Kaya nating umusad sa buhay, no? Or mag-move on. Pero kapag hindi na yung focus natin is napunta na sa mga pangit na nangyayari, magiging mapupunta po tayo sa panganib. So, pero yung verse na to, it doesn't mean na lalakad tayo sa tubig literally. And ito, lastly, no? Is 1 Corinthians 16:20. Inutos po ni Paul na greet one another with holy kiss. So, ibig sabihin ba nito, talagang dapat mong beso-besohin, no? Or halikan, no? Ang iyong mga churchmates. Of course, hindi. It's not a literal command. And during that time, alam niyo, no? Makwento ko rin po, no? Kasi noong 2018, kami po ni Bishop is nagkaroon po ng chance sa blessing po ni Lord na makapunta po sa Israel. So, nung nasa Israel po kami, meron po kaming tour guide, si Mendy. Isa po siyang malaking lalaki. No? Malaking lalaki po itong si Mendy. Tapos matanda na. Talagang very masculine yung kanyang figure. Tapos may isa po kaming lugar na napuntahan. Tapos sa lugar na yon, meron po siyang kaibigan. So nakita sila ng kaibigan niya. Parehas po silang malaking lalaki. Parehas po silang very masculine ng itsura. Pero nung nagkita sila, nung nagbatian sila, talagang beso-beso, kaliwa kanan. No? So, kasi sa culture ng mga Israelites, ganun yung greetings nila. Yun nga yung beso-beso. Kahit lalaki ka man, no? Kahit very masculine ka, kahit macho ka,
macho guapito. Pero in their culture, when you will greet someone, kahit para sa lalaki, beso-beso talaga. No? So, nung nakita ko yun, nagulat lang din ako, pero I understand that their culture. So dito sa 1 Corinthians 16:20, yun din kasi yung kultura ng mga Israelita, no? Kaya siya minention ni Paul sa kanyang letter, na greet one another with a holy kiss. No? But it doesn't mean that it must be applied dito sa Pilipinas, no? Pero anong ibig sabihin nun, no? Sinabi lang dito, the command to greet one another with a holy kiss teaches believers to express sincere Christian love and fellowship. So dito, sa context man natin, hindi man natin literal na i-apply yung holy kiss, pero dito nagkakamayan po tayo, di ba? Na meron tayo sa ating pong mga church, meron tayong mga usher na wini-welcome ang bawat isa. Kasi by doing that, yun yung way natin to express yung ating love and yung to express our brotherhood. Pero yung pagiging matira natin yung pagkakamay. No? Minsan, yakap, no? Mga ganon. And sometimes beso, no? Kapag ka-close mo talaga. Pero yun nga, you must not interpret literally yung sinabi ni Paul na greet one another with the holy kiss. Kasi may iba silang context nung time na yon. So those were just some examples ng tinatawag po natin na hermeneutics, biblical interpretation, at saka pag-aaral ng mga context, no, sa Bible. And by doing that is naintindihan natin ng maayos yung Bible. Hindi lang literally, pero yung original meaning niya, at saka yung mga deep meaning niya. So ngayon, dahil first session pa lang po, in-scratch pa lang natin yung surface. Overview pa lang po ito ng tinatawag natin na hermeneutics or ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron pa po tayong 4 na session, and sa mga susunod po na session ay medyo magiging technical po tayo at medyo lalalim sa ating pong pag-aaral. So the time is 9:28. As we dito po nagtatapos sa aking presentation po, no? Pero of course, I would like to open kung meron po gustong mag-throw ng questions or ng kanilang reflections. I will give chance, no? Sa ano po, sa ating pong mga kapatiran kung meron pong gustong mag-ask ng questions or ano. Si Tito Jean, Brother Jean. Opo. Yes po, good evening po. Good evening. Di ba sinabi rin sa, naririnig ba niyo ako? Yes po, yes po. Di ba sinabi rin sa sa Joshua 1:8, sinabi rin, study this book continually, meditate days and night. Ito yung pertaining to the question number 1. In order to obey everything written in it, this way you will prosper and succeed in all you do. So that's the reason why nagbista ko doon, kaya ang answer ko ay true. Okay po. Yeah. Po. I understand po. Thank you po, Kuya Jean. Pero may point po yung sinabi po ninyo. Yeah, thank you po. Anyone po na na mayroon pong question or gusto pong i-share? Bago po tayo mag-end sa prayer. Ayan. So next week po same time and same day, Friday po, 7:30 Philippine time. Magkita-kita po ulit tayo next week. So bago po tayo pala mag-end is magko-closing prayer po tayo, pero after the closing prayer, I will ask po sana yung everyone na mag-open ng camera para po makapag-take po tayo ng picture, no? Bago po tayo mag-end mamaya. Pero right now, we will close muna sa prayer. And ngayon po, nais ko po sanang hilingin na mag-close po ng prayer. I-lead po tayo sa closing prayer ni Pastor Walter. Sir Walter, pwede po kayo po ang mag-lead po ng prayer. Yes po, magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay sumandali manalangin. Ngayon, salamat po sa pagkakataon na to na kami po ay pinagsama-sama mo upang kami ay muli mong turuan kung paano mga paraan at kung paano naming higit na maunawaan pa ang iyong mga salita, Panginoon. Hindi lamang sa aming mga sarili, kundi maging sa mga kapatiran pa namin na hindi namin kasama
Sa ngayon, gamitin niyo kami, Panginoon. Ang mga natutunan na ito, Panginoon, ay ma-share namin sa kanila upang sila man ay makaunawa how to interpret the Bible. Napakahalaga po ito, Panginoon, na natutunan namin ang mga paraan sa tamang pag-interpret ng mga salita mo, Panginoon. Panginoon, salamat at kayo ang patuloy na sumasama sa amin at aming dalangin, Panginoon, na sa mga susunod na mga season, Panginoon, ay magiging present po kami, Panginoon, at patuloy kami matuto sa iyo, Panginoon. At ganoon din po, kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na ginagamit niyo po ang aming Pastor Jesse para ibahagi yung kanyang mga nalalaman, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At tunay na kayo ang mag-bless sa kanya, Panginoon. At marami pa kayong matutunan sa mga susunod na sisyo, Panginoon. At aming panalangin, bigyan niyo kami ng magandang kalusugan, ingatan ang bawat isa sa amin, at kung ano man namin mga pangailangan, Panginoon, ay alam po namin na nariyan kayo na ipoprovide niyo ito po sa amin. Panginoon, tunay nga na kami nagpupuri sa inyo, tunay nga na kayo ang aming Panginoon, na pinaglalagaan namin tiwala at patuloy na nagtitiwala sa inyo na hindi mo pababayaan ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa pansamantala namin paghiwalay, kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat isa at bigyan mo kami ng isang magandang gabing makapagpahinga upang sa pagising namin bukas ay magawa namin ang aming mga dapat pang gawin. Nalay namin sa inyo, Panginoon, ang gawain na to. At itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, open po muna tayo ng camera para po makatake po tayo ng picture for remembrance. So,